Panahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at Muli po tayong bumabati ng isang magandang umaga para po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa himpilang DZRJ. Ang ating pong palatuntunan, Lapid Fire, ay nagsisimula po alas 8 ng umaga. Napapanood sa 8 TV ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At pagsapit po ng alas 9, sabayan na pong mapapakinggan ang ating palatuntunan sa DZRJ Radyo Bandido. Kasama na po ng lahat ng mga palatuntunan ng 8 TV. Wala po si Peter, kami po muna ni Rose ang inyong makakasama. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Idiniin po ni President Duterte si General, ano ba first name nito? Marcelo Garbo. Marcelo Garbo. Na siyang cuddler po ng 3 triad drug lords dito po sa ating bansa. 2 po dito nakakulong na. Sa ating pinagkakakitaan ng Department of Justice ni Dilima. Yan po si Peter ko. Yan palang talagang may ebidensya sa madalit sabi ho. Hindi ho ito yung baseless, yung mga hindi chismis lang. Tsaka hindi ito bunga lang ng pagiging taklesa na kamukha ni Chris Aquino, di ba? Ito pag nagsalita, sigurado Tignan ninyo, natamimi ngayon sila, di ba? At ito rin ang nagpapatunay dun sa mga nauna natin kahapon, kamakalawa, inuukil-kil natin na dapat i-categorize ng gobyerno yan. Ito, kinategorize na ho. Sinabi na kung nasa ang level ng pagiging protector. Ito si Garbo. Dating Deputy Director Marcelo Garbo ng Philippine National Police na montik pang maging PNP chief. 2-star yan, ano? Oo, siguro kung hindi siya ginawang PNP chief ng mga appointing powers dahil wag na kasi baka mabuko pa lalo Ito ho yung sagot dun sa mga yung sa mga nagpapanggap na kamukha ni General Loot. Kesyo administrative ang mga pwesto ko. Hindi ako nabigyan ng magandang pwestong ganyan. Doon kayo matakot. Actually, yung sa 5, yung 3, hindi, hindi masyadong sikat. Hindi pamuso. Hindi, nasa mas mababa pala silang level Oo. Ang pinakamataas ito Garbo. Si Garbo. Kasama sa mas mababang level itong mayor. Si Loot. Na dating general. Mga kaibigan. Ngayon yung sinasabi ni Loot sa kanyang paliwanag, hindi raw siya nabigyan
ng magandang pwesto. Ibig sabihin, nakalubog yung mga pwesto nila, yung mga hindi pagkakakitaan eh. Hindi nga pagkakakitaan yan, kamukha ng mga koleksyon sa sugalan, regular, dahil hindi kayo high profile, di ba? Naka-low profile yung inyong mga posisyon. Nakabaon. Walang direct command, ika nga. Sila di ba? yung naka-embed sa liderato. Kumbaga sa buhaya, kayo yung mga buhayan lubog. Di ba? Mga kaibigan. Embedded ng drug syndicate, ano? Ayun Kumbaga pala sa lakos, oo. kayo yung mga buhayang lubog. Ayan. Ang sama Kaya yun ang ganda talaga, sinabi no? ko, yung sa paliwanag ni Loot, di ba? Na sinasabi niyang di ako, yun nga mas nakakatakot eh. Yung ni sa hinagap, hindi mo akala. Hindi ka paghihinalaan eh. Parang yung Diaz din, di ba? Oo. Maraming hindi makapaniwala sa kanya eh. Ang pinagtataka ko lang, ano ginagawa ni Father Robert Reyes dyan at Oo nga, ba't ume-epal siya? papusasan ko yan kung ako eh. Ano bang tawag dyan? Obstruction ba? Cuddler din to eh. Cuddler ito ng cuddler. Ay, basta ano yun? Mas matindi. Hindi ba? At ang masama, Nakaabi to. yun ang masama. Pare, ano kayang sasabihin dito ng ng Vatican? Ang Dapat lakas yan. ng loob naman itong si Dapat Reyes. dapat mag-react dito si si Cardinal Tagle. Ako nga lang iniisip ko ngayon sino mag-aabogado sa kanila. Di ba? Karapatan naman ng bawat akusado magkaroon ng abogado, pero hindi, meron na pala lumulutang. Kasi maraming pera dito pag drugs eh. Oo. Alam naman ninyo, kahit na gaano kalaking abogado, na-afford niyan dahil sa dami ng pera niyan. Oo. Yung si Fortun, Ay, oo. Notorious yan, di ba? Walang sikmura yan eh. Notorious. Ay, siya, abogado ng mga Hindi, notorious, no? hindi naman din natin sa isang banda pwede silang kundinahin. Dahil trabaho naman nila yun. Yun ang maskera niyan eh. Doon sila nagtatago sa damit na yun eh, na karapatan naming... Pero the mere fact na yan na yung abogado mo, ano na? Ha? Parang kumbaga, positive. Oo mga kaibigan. Ha? Bueno, karapatan nilang kumuha ng abogado, pero hindi nyo karapatang kumuha ng PR. Hindi nyo karapatang kumuha ng PR na pare. At saka kung ikaw naman ng PR, halatang halata ka na. Oo, yung medyo Yung ipinasusulat mo, ipakakain mo ngayon sa pamilya mo, galing sa droga yan. parang meron na akong nakahalatang nagpi-PR. Meron na ba? Oo. Yung binabalandra lahat yung mga accomplishment nila, medalya. Medalya ng kahayupan. Oo, kesyo nung panahon nito sa ganitong lugar, eto yung mga nahuling droga niyan, ganito karaming napakulong niyan, mga gano'n ang mga datingan eh. Tumigil na kayo. Kakahiya. Ha? Nakakahiya. Wala nang pag-asa tong bansang ito pagka kaya sabi ko, di ba? Mag-iingat kayo sa PR. Ang gobyerno ni Duterte na ilagay sa kapangyarihan ng walang PR na ginamit. Bakit naman ngayon nandiyan ka na tsaka kapag gagamit ng PR? Lahat ng sabihin mo, ultimo sa ibang bansa ngayon, napapanganga sila. Paano niya nagawa yun? Wala pang ganyan presidente na nakagawa na pinangalanan ng mga matataas na opisyal ng pulis nasangkot sa illegal drugs. Meron At nga. yung kaya niyang yung lantarang sabihin na I will kill you, no? Yung mga ganon. Kaya ba Yun ang niyo? banta niya dito kay Peter Lim. Saka doon kay Coren at Kakulang ko. Alias Jaguar, ito banta niya. Kasi nasa abroad ito, palabas-pasok pala itong inchik nito. Huwag ka nang tutuntong sa airport. Paglabas mo pala na aeroplano. Kasi paglabas mo ng aeroplano, pag sayad ng paa mo sa airport, patay ka. patay ka na. At nandoon na, nakaparada ang limousine para i-VIP ka. Patungo kaninong santo kaya? I-VIP ka sa limousine na nakahiga. Ayun po mga kaibigan. Ito naman, Ganon din sila, Kolangko at saka si ito Ko. si Peter Ko. wag na wag daw magtatangkang tumakas, no? Maliban na ako, ituturo nyo na si Dilima.
Tsaka yung papa ni Dilima. Oo. Diba? Yung driver na ipinagpagawa pa ng mahigit mga umigit kumulang 7, 8 milyong halaga ng bahay. Sa Pangasinan? Sa Urbistondo ba yun? Pangasinan? Naku, mga kaibigan. Oh. Kaya yan si Dilima, ano yan eh? Sabi ni Duterte, no, election lawyer yan. Ba, hindi. Election lawyer din yan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. At sa wakas po, nabigyan na rin ng pwesto si Vice President Leni Robredo. O, ganda impromptu. Ang dating ni Duterte. Yan ang mga walang leader na ganyan eh. Kaya ano siya, unique eh. Kakaiba talagang Saka masasabi mong hindi siya madidiktahan, ano? Oo, sa sarili lang niya, no? Mapapatigil ka talaga eh. Biglang may pumasok sa isip. Palagay ko matagal niya nang iniisip yan. Tiyempo lang ang hinanap niya. Impromptu. Yun ang importante. Kasi wala pang ganong impromptu. Pati pagsasalita naman ay mas gusto niya nga yung extemporaneous yung kanyang speech kesa sa yung iniinsayo pa. Mahirap yung kahit ako eh. Pag insayuin mo ako nasasabihin ko rito. Ang ininsayo lang niya yung inaugural speech eh. Pero nung pagkatapos nun, wala na eh. Hindi, tsaka nilagyan niya pa sa dulo kahit isang sentence lang. Diba? Ito hindi kasama to dun. Di ba? Mga kaibigan, ito iba eh. Kaya medyo naano ko eh. Maawa ka rin sa presidente natin. Ito, tandaan nyo. Ang presidente natin magaling eh. Maganda ang kanyang ang kanyang hangarin. Layunin. At talagang gagawin niya kung tayo lang mga mamamayan mananatiling susuportahan natin siya, no ha? Kasi kawawa yan eh. Isipin mo, papayagan mo ba, gusto mo ba na yung presidente niya na magandang hangarin para sa bayan paligiran ng mga tarantadong buwisit? Yan ang bantayan ninyo. Huwag kayong maging sip-sip na tatanggapin ninyo mali na yung mga nalalagay. Siyempre, wala nang kontrol masyado sa dami ng trabaho ng presidente, dami ng problema. Gusto nga ng iba ultimong problema nila mag-asawa, palutas na kaagad ngayon kay Duterte. Hindi naman maaari yun, di ba? Sa dami ng problema. Tapos makikita mo, nakakalusot yung mga walang hiya na patay gutom at mga yung anong tawag dito, matatakaw sa pwesto. Punahin ninyo. Wag nyo ring pababayaan na siya maligid ng mga taong walang hiya. Kasi kawawa yan eh. Aabusuhin yan kakasangkapanin niya sa kunyari sa una. Pero habang umahanap sila ng paraan, paano sila maglilingkod, paano nila magagawang yung gobyerno ang maglingkod sa kanila at hindi sila maglingkod sa gobyerno. Sayang po, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo unang cover ko ng state visit, kay Ramos pa yun, Isipin mo, nadama ko awa kahit busit ako kay Ramos nadama ko awa nasabi ko sa sarili ko, ang presidente pala dapat tinutulungan natin Lalo kung may maganda naman layunin isipin mo, katabi mo sila Clinton. Kung umaasta ka ng kamukha nila, hindi naman ikaw ganun. Hindi ka, patay gutom ka lang. Di ba? Tinan mo si Fidel Castro. Nung unang yan, umattend ng United Nations. Alam mo ba ginawa niyan? Parang Duterte rin nung una yan Isipin mo yan, hindi, yung mga world leaders naka-check-in lahat sa mga malalaking hotel sa New York. Waldorf, Astoria, dyan si Ramos. Yabang samantalang si Duterte, di ba sa Pasig lang nanggaling? Wala naman malaking masyadong hotel dyan. Pinakamalaki na siguro dyan, yung Shangri-La. Mandaluyong pa yata yun hindi yun Pasig. Mga kaibigan, ngayon sabi ko nga, si Fidel Castro, unang nagpunta dyan,
Alam niyo kung saan tumira? Mm. Habang lahat ng leader naka-check-in sa malalaking hotel, nagtayo siya ng tent sa Central Park. Yung Central Park, malaki yun eh. Halos nakapalibot lahat doon ng lahat ng mga malalaking hotel. Ha? O, isipin mo. O, malaki yung Central Park. Akalain nyo, nagtayo ng tent ng kubol. At ang katwiran niya, bakit ka tinanong, bakit diyan ka tumuloy? Kasi hindi ako nagpunta rito para waldasin yung pera ng aking mga mamamayan. O, isipin ninyo yun. Mga idol din ni ni Duterte. Siyempre. Bakit? Si Fidel Castro, kahit sabihin mong komunista. Oy, maayos ang buhay ng mga mamamayan sa Cuba. Hindi lang yun. Nabuhay siya by example. Hindi niya pinagsamantalahan ng mga tao. Ginamit niya lang na kamukha dito, mga palsipikadong komunista. Si Joma Sison nga nagsasasayaw sa Geneva, kasayaw pa. Nagkikiskisan pa sila ni Aramin Isipin mo yan. Mga kaibigan, mga peke si Fidel Castro, hindi. At yung sinasabi mo nga, yung healthcare, doon walang pinoproblema tao Libre. Ha? Wala silang tagal ko ng kinukwento yan di ba may gumawa ng documentary tungkol sa healthcare, universal healthcare. Amerikano ito galit na galit nga sa kanya si Bush. Yung anak ng presidente pinagbababanatan niya yun Kasi yan ang sumira ng healthcare sa Amerika Si Bush. Mga kaibigan, kamukha ni Erap yan Tanga. Di ba? Nagpapanggap lang na marunong pero tanga. Ngayon ito pinag-aralan niya yan Ang pinakamasamang healthcare lumabas yung Amerika. Kumpara mo sa Cuba. Ang laki ng diferensya. Doon talagang libre. Bawal ang private hospital do, kahit private clinic bawal. May gamot ka pa. At alam mo ba, nagpunta ka makilan dyan di ba? Si Obama. Oo. Ang pakay pala nila dyan, kasi yung Cuba naka-imbento na ng gamot na laban sa cancer. Ewan ko kung anong cancer laban yun. Tsaka sa AIDS. Meron silang napigil na nila yung mahahawa yung anak doon sa nanay niyang may AIDS. Meron na silang na-formulate na gamot na gano'n Oo. Hindi nakakalat yung AIDS doon sa sa anak. At saka ang ginagawa nila ngayon, tinutuklas. Pati polio. Natuldukan na nila yung polio. Ang cancer na tinutuklas nila ngayon, nagamutin, yung cancer sa bulsa. Yun ang pinakamasama. Ayun, walang katapusang stage yun no? Yun marami dito. Tapos may bayad ang ospital, di ba? Ultimo sa Maynila, libre na nga Ginawa pang may bayad, kundi napakawalang hiya di ba? Yan mga kaibigan. Nako. Si Leni Robredo nabigyan ng pwesto. HUDCC. Mabuti naman. At napakaganda nung nangyaring pagkaka-appoint sa kanya walang ganyan dito. Yung on the spot, impromptu, tinawagan at makikita mo, kung napanood ng tao yun, makikita mo kung gaano galang ang pagkatao ni Duterte. Sabi niya, housing ka, ma'am. Tanggapin mo, ma'am? Sabi niya. Nagtanong pa Tanggapin mo, ma'am? Sabi niya. Sama ka na sa cabinet meeting sa Miyerkules, ma'am, sabi niya. Ang dami nag-a-apply dyan kay Duterte. Ang daming patay gutom na mga pwesto, di ba? Nagkakandara pa. Yun nga isang inchik dyan na media raw sila Samahan daw sila ng media. Smuggler yan. Sangkot sa droga yan. Isipin mo, kung si Leni, ito pag na-appoint to si Leni na-appoint housing. Ito naman ma-appoint to house yaw. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang
Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Yan ang mga magtutuldok na sa mga intriga na ang gusto lang ay mag-away lang kasi nabigo sila. Hindi nagtagumpay yung kanilang gustong manalo o kaya sila'y natalo. Ganyan o talaga yan eh. Ang daming nangyari kahapon, ano? LTFRB naman, sumampol na. Sa EDSA kahapon, maraming mga nahuling mga kolorum, van. At dalawa pa nga doon, pulis. Yung isa, hindi na nilabas ng media. Kanino kaya yun? Taga TV Network na malaki. Yung isa nahuli. Hindi bali na yun, okay na yun. Basta ang gawin na lang, totohanan. Narinig ko naman yung bagong bagong happy niya na si, ano pangalan nun? Bago na eh. Yung happy ng LTFRB. Pero maganda magsalita mababakas mo rin yung sincerity tsaka totoo sinasabi. Sabi niya, hindi, marami na ho talaga kaming sinampol lang yan. Tinanong din kanina sa radyo, natawa ko yung tungkol sa illegal terminal. Sabi, hindi meron kami mga naka-schedule na ayaw lang namin sabihin ng petsa. At tinukoy mismo yan Loton. Meron dyan yung sa harap ng post office. Kasi kung pupunta kayo sa illegal terminal, nakaparada ron mismo yung mga kolorum. Kulay green ang plaka talaga. Kasama na pala yan, isipin ninyo. Yang Loton. At yung bago ngayon, ano pangalan nun? Nasa dulo ng dila ko mga kaibigan hanapin ko lang sandali. Yung pangalan nung Martin Delgra. Yun, Delgra. Delgra. Kanina, ini-interview siya sa isang himpilan, napakinggan ko po. Maganda mga plano nila. Sabi, yung mga kolorum, tatanggalin lahat yan. Yung bibigyan lang sila ng special permit, yung katulad yun nung dati, yung binabanggit niya ngayon. Dati naman na yun Halimbawa, merong isang, ang biyahe mo ito yung mga may siguro yung may prangkisa. May prangkisa. Pati walang prangkisa, dapat ganon. Kung gusto nila magsakay ng pasahero. Bibigyan ka special permit, sa isang occasion lang yun. Ay ba, may a-attend ng kasalan sa malayo. Arkila lang. Parang ganon, di ba? Sa Arkila lang. Para hindi ka ma-out of line. Kasi yung biyahe mo, halimbawa, Divisoria. Pupunta ka sa Baguio, pupunta ka sa Ilocos, gagamitin mo yun, di ba? Arkilahin mo. Yun, special dati na yun di ba? Dati na ho yun. Ngayon, pero ang talagang kasi unfair nga naman yung alam nyo yung kolorum, illegal Isipin ninyo. Ako, halimbawa, may prangkisa ako. Laki ng bayad sa prangkisa. Nagbabayad ako niyan, mga kaibigan. Tapos itong Hinduropot, magpapasada, wala siyang prangkisa. Bago ka makakuha ng prangkisa, dadaan ka sa butas ng puwit nung nasa LTFRB. Tsaka may kota yan, di ba? Pag na-reach na nila yung quota, hintay mo na naman next year. The following year ka na naman mag-apply. Tapos ikaw, sitting pretty. Ikaw bumili ka lang sa sakyan. Bumili ka lang, kumuha ka lang ng hulugan. Pareho lang naman tayo nagbabayad sa illegal terminal. Sipin mo yan. Tanggalin nyo yung illegal terminal kasi yan, perwisyo sa traffic yan, perwisyo sa mga tao yan. Maglagay kayo, yung legal. Hindi yung Ligaya Santos. Illegal terminal. Sa Loton ang lapit lang, isang tumbling mo lang, doon ka sa legal na terminal. Yung illegal terminal, ganun kalapit doon sa legal terminal, pero mas tinatangkilik. Sinusulot. Oo. Mga kaibigan, di ba parang yun, ikaw yung may illegal na prangkisa, yung isa wala. Tapos nagbabayad ka. Yung legal na terminal, ayaw nila puntahan. Dito ka sa illegal nagpupunta.
Di ba? At nangongolekta sa'yo, barangay chairwoman. At yung collector, addict, no? At ito dapat paimbestigahan talaga. Ito kung aalamin lang nitong si Delgra, ang kasaysayan ng illegal terminal sa Loton, palagay ko, mga kaibigan, dadamputin nila si Ligaya. Alam mo kung bakit? May napatay na dyan Pulis pa nga Pinapatay dahil sa operasyon ng illegal terminal. Illegal terminal. Ba't di nyo imbestigahan si Ligaya Santos? Di ba? Kawawa naman yung pulis. Bali ba, walang hiya na mga pulis ngayon, no? Kung ako, di pupurso ko yung kaso dahil kabaro ko, pinatay. Di ba? Ang nagpapatay lang dito, kung sinong gago. Walang hiya lang. Di ba? Nung kinukwento nga ni Mayor Lim, nung araw, panahon namin, pumatay ka ng pulis, mauna pa, minsan, yung pumatay ng pulis, nauna pang nilibing doon sa pinatay niyang pulis. Kasi lahat ng buong puwersa ng kapulisan ng Maynila, kikilos yan para ika nga mahuli ka. Ganun nila kamahal yung kasamahan nila. Hindi, tsaka kasi otoridad yan Yan pinatay mo Hindi ba? Ipagmalasakit mo yung uniforme mo. Pinagmamalasakitan mo ang kapwa mo pulis. Pag pinagmalasakitan mo, yun ba yung yung pwesto Huwag mong babuyin yung pwesto, di ba? Institusyon. Oo, institusyon yung ipagtatanggol mo, hindi lang naman yung pulis na yun Di ba? Para walang umaabuso. Kay Duterte ba, pwede papatay ka ng pulis? Dapat nga yung mga pulis na matitino, matuwa kay Duterte, di ba? Dahil nagmamalasakit dun sa kanilang organisasyon Tsaka itataas ang sweldo ninyo. 50,000? Hindi yun kasi dadating ang araw, maliit na naman yun. Oo. Kaya dapat, yung mga paggawa ng ganyang batas, pinag-iisipang mabuti. Halimbawa, every 5 years, magdadagdag ng magi-increase yan from ng percentage. Para na sa ganun, hindi yung mayat maya gawa tayo ng gawa ng batas. Halimbawa, in 5 years time, sa palagay ba nila, meron namang study yan Meron kang mga magagaling dyan, yung mga nilalagay mo dapat sa budget, alam nila yan. Yung mga ekonomistang walang trabaho, alam nila yan. Di ba? Mga ekonomista yan, pero mga walang trabaho yan, mga kaibigan, tatanungin mo lang, in 5 years time from now, o kaya every 5 years, gaano ang percentage na nawawala sa value ng pera? Di value. May tansya yan O di adjust mo ro na after 5 years o certain years, tumataas din yung sweldo. May andoon na nakalagay na for the next 50 years. After 50 years, tsaka na lang nila i-amend yung batas dahil baka hindi natin masabi kung sa 50 years may Pilipinas pa. Mga kaibigan, di ba? Baka wala ng Pilipinas nun ngayon, ganun lang Kung gagawa tayo ng batas, pag-isipan hindi yung ngayon, wala tayong death penalty. Tinanggal. May death penalty, inalis ang death penalty. Ngayon, ibabalik ang death penalty. Ano ba yan? Yun din yun Ginagawang no? Oo. Hindi ba? Hindi siniseryoso. Wala Pagka wala nang maisip na batas, naalis na. Tapos ang daming rito, yung kontrapelo, marami. Mga self-righteous, mga kala mo talagang mga nagmamalasakit. Pinagmamalasakitan naman yung mga kriminal, no? Para si Dilima. Malaki malasakit niyan. Pagdating sa kriminal. Patay ang negosyo no? Kaya nagagalit Bueno, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay ilan po muna ang mahalaga mensahe. Magbabalik kami pagkatapos lamang po ng ilang saglit.
Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman. Mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick up my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come one day, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Babatiin po natin si Ryan Soler sa kanya pong kaarawan ngayon. Pinababati siya ni Chris Macalinaw. Si Ryan Soler ay anak po ni Jean Soler at Virgilio Garcia. Yan, yung Virgilio Garcia, artista yun eh. Ano yun eh, yung tatay ni, di ba, ni June Soler. Yan po pinababati siya ni Chris Macalinaw. Ganon din po yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, abutin
Magpapatuloy tayo, mga kaibigan. Ang change is coming, di ba? Pero sa Divisoria, wala pa rin. Sa Maynila, nandun pa rin ang mga vendor, kunyarian. Ito maganda eh. Kaninang umaga, napakinggan ko, bugbog sarado sila. Nakausap nga sa LTFRB, pagkatapos sinunda naman ng, yun nga, yung mga vendors. Lalo na itong si Leche Borromeo Task Force. Asking Money Force. Ayan po mga kaibigan, si Leche Borromeo Hindoropot. Ayan po ha. Awa ng pangalan. Leche Borromeo Hindoropot. Ayan po ha. Asking Money Force. Na ika nga tao ni ERAP. Ito hong animal, si Leche Borromeo, yan po nagsalita. Dahil ipinabubuwag na yung mga illegal vendors, nasa karsada sila pati nga, dapat nga pati bangketa wala yan kasi daanan ng tao yan. Ano ba sa English yung bangketa? Sidewalk. Yun. Sidewalk. Hindi side store yan, ha? Mga kaibigan. Inunahan nila yung clearing operation na isasagawa siguro ng MMDA tsaka ng mga inassign ngayon ng bagong administration, natunugan, inunahan. Nandoon yung mga media, tinanong, ba't ngayon nyo lang tinatanggal yan? Hindi naman namin alam na meron yan. No? Pero yung mga kubol, orange. Ang nagpatayo si ERAP. Oo. Ha? Di ba nakipag-away pa nga si ERAP noon sa sa UPA, sa vendor, nakikipagtalo? Nakikipagtalo sa tindera. Sa vendor, diba? Yun. Hindi nila alam, Hindi raw. Isipin mo yun. Nakikipagtalo yung amo nila. Walang kilabot sa pagsisinungaling, Mabuti na lang nanalo si Duterte. Ngayon, nangangatog to si ERAP Hindi siya makaporma ngayon, hindi ka mukha nung kay Noy Panot. Di ba, nagagawa niya yung Quirino Grande stand, mangikil at kontrahin ng national government. Pati doon sa, anong tawag doon, yung truck ban. Mga kaibigan, di ba? Kalaban niya. Dito, hindi niya magawa. Ay, oo. Makikita ninyo Talagang duwag yan Nagtatapang-tapangan lang yan Kasi ngayon, alam niya, hindi niya magagamit yung panduduro. Hindi tatalab kay Duterte yun. Hindi pwede makakayabangan niya. Kasi baka ibalik siya sa kulungan. Takot siya Tsaka abogado ito si Duterte Alam nito, basang-basa nitong kung sino nagtatapang-tapangan at kung sino ang talagang matapang. Saka imposible namang magpaduro yung presidente sa ex-con, di ba? Hindi, kahit naman hindi presidente yan, hindi naman naduro yan. Di ba? Ultimo sa Senado, wala nakakibo dyan. Di ba? Ayun kaya, kahit mga senador, di ba? Mga kaibigan. Yan ang sinasabi natin Ngayon lang nila ginagawa yan. Pinagkakitaan nyo yan, tapos sasabihin ninyo, wala. Bumabalik daw yan pag inalis daw nila. Kahapon wala yan Napakawalang hiya ng hayop na yan. Tao ba yan? Animal. Pagka ganyan ng tao, ubod na ng walang hiya. Nilagay ninyo yung vendor dyan. Katunayan tumatanggap kayo dyan. Pinagpagawa nyo pa nga ng hawle. Uniformado hawlan yan. Pati mga bubong yan. Kulay orange lahat yan. Sasabihin mo, wala. Mga nuknukan kayo ng walang hiya talaga. Lahat ng plaza, nilagyan nyo ng Ultimo plaza, parsada, daanan, walang hindi pinadaanan doon lang sa tabi na City Hall, paano nyo sasabihin, hindi nyo alam yun, di ba? Tama, yan, tignan natin. Ano raw, tanungin daw ito, secret daw. Secret, secret. Kasi, ngayon, wala ka ng secret. Alam mo kung bakit? Lahat ng pinagbebebenta mo sa Maynila, na nagyayabang ka pa,
at ayaw mong ilabas ang mga kasunduan pinirmahan ninyo, lahat ng ibinenta mong ari-arian, tagilid ka na. Baka mamaya, kung hindi man mabawi yan, siguradong ibabalikan ni Duterte sa kulungan. Bakit ho? Kasi pinirmahan na yung FOI bill. Alam ba ninyo yung FOI bill? Executive order. Ginawang executive order ni Presidente Duterte para maipakita talaga na ang gobyerno niya ay talagang ang gusto nito transparent na gobyerno. Kaya gumawa siya kahit wala pa ho yung mga nagkukunya-kunyari ang congressman na mga senador na magpapasa ng FOI bill pagka mag-e-eleksyon. Pagtapos na eleksyon, wala na. Ito, si Duterte po pumirma na ng executive order para maipatupad ang freedom of information sa executive branch ng ating gobyerno. Sakop tong si ano. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, pwede nang buklatin lahat. May obligasyon na sila na ipakita sa publiko lahat ng kontrata, mga transaksyon na kanilang pinasok, basta't ikaw ay nasasakop ka ng executive branch of government. Hindi lang ako kasali dyan yung mga nasa judiciary, sa meaning to say yung mga judge, mga maestrado, at saka yung Congress. Kasi bago maipatupad sa lahat yan, kailangan magkaroon ng batas. Republic Act, di ba? Ganun ho yun, na ipapasa ng Kongreso. Wala, ayaw nila niyan. Paano madidiscover sila? Yung mga napolis na yun, madali na ngayon yun. Pag may executive order at sakop sila, kung masasakop sila ng executive order, kamukha halimbawa sa Maynila, napakaraming binenta ni ERAP na pinasok ni ERAP na kontrata dyan at nagbenta ng mga property. Yan, isa na dyan yung hotel, yung Grand Boulevard Hotel. Ngayon, ayaw nila ilabas yan, di ba? Ngayon, tignan natin ang tigas niya kay Duterte. Alamin natin ngayon, paanong napasa kamay ng mga gatsalyan yan? Magkano binayad at nasa nang ibinayad? Pinasok ba ninyo? Yan lang mga anak ko. Kita mo, kaya maliwanag yung koleksyon sa vendor sa bulsa nila. Di ba? Ngayon, tinatanggi nilang may kinalaman sila ron. Paano? I-account ka eh. Oo, City Hall eh. Pinasok nyo ba sa bulsa nyo yan o sa City Hall? Di ba? Ibig sabihin, nagpayaman kayo sa illegal. Kasabot pa nila yung barangay sa paligid niyan eh. Barangay officials, dahil yun yung nangungulekta, di ba? Tama, lahat ng illegal, mga kaibigan. Tingnan natin ngayon. Ang dami yung binenta. Yung Army and Navy Club, binenta ni ERAP yan. Kung binenta man niya yan, di ba, suspecha lahat ng mga property na dinidispatcha ni ERAP, kunyari, pinapaprivatize. Pero siya may-ari ng mga kumpanya na yun, mga dummies lang, yung kinakamkam niya isa-isa, yung mga properties na yan sa lungsod ng Maynila. Nasa linya, si Karereng, sigurado kumukulo na naman ang dugo nito. Magandang umaga po, Karereng. Karereng? Peter. Medyo ako naiinip na eh. Bakit nandiyan pa yung ERAP na yan eh? Buhatin natin. Kasi nakita mo, lahat ng bagay, binaboy lang Maynila ng lintik na yun eh. Ngayon, ang iniisip ko nito, yung sinabi ni Duterte na may 25 local government na ibubulgar, palagay ko isa na ito eh. Ngayon, kung halimbawa yung hinala ko totoo, paano? Ibig ba sabihin niya na kung matatanggal siya, magiging vice mayor si Hani Lacuna? Mukhang mali yata yun eh. Dapat talaga, papusigin ni Mayor Lim yung kanyang protesta. Alam mo kayo na kung magsasalita, Percy? Una pa yung 2010, nakita ko nangyari dyan eh. Talagang malaking bagay ang utang na loob ni Pinikeno, kay ERAP eh. Dahil kung natatanda niyo, yan ang pumangalawa eh. Sa election eh, pumangalawa sa kay Pinoy. Pero nakita niyo ba nag-protest yan? Hindi, kaya nung sumunod na election, ginawa naman siyang mayor kahit na hindi taga Maynila.
O pagkatapos, yung kanyang kaso sa Supreme Court, dapat disqualified, na-disqualified ba? Yan, utang na loob kay Pinoy yan. Kaya mga kababayan, kung mag-isip tayong mabuti, dapat mabalik si Mayor Dan para gumandang Maynila. Yun lang, maraming salamat. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mabubuklat na lahat ng mga kontrata. Basta, executive. Yung palengke, no? Mga palengke. Na kinontrata. Manila Zoo. Manila Zoo. Yung ospital ng Maynila, alam ko, yari na rin yan eh. Ang dami nawi na lang hiya ni Erap dito. Yung puppet ang kasundo niya din, ano? Oo. Yung si Juan Di Chavez. Sa Buatyan. Ngayon, meron tayong, yung tanimbala, wala na rin Sana, basta kahit na ilang bala, kasi meron nagbabalita na pag nahuli raw isang bala, kukumpiskay na lang. Paano kung dalawa naman na ilagay ngayon? Di ba? Mas wala namang baril, saan gagamitin? Basta may bala at walang baril, huwag na. Alam nyo na yun. Mga kaibigan, nakatarantaduhan yan. At ako, halimbawa, pupuntang Amerika. Ba't ako magdadala ng balang lokal? Para idaling ko sa isang bansa na nabibili naman yung bala, available naman. Malaya. Hindi naman na mahirap doon gawin yan. Imported pa. Alangan naman yung local dito, paputukin ko sa baril ng Amerikano. Hindi masukat yun. Baka sumabog pa yung baril nun. Diba? Bumara yung bala ron. Diba? Kalokohan po yan eh. Ngayon, yan tanimbala nga, wala na eh. Kasi yan eh. Utos mo lang yan eh. Biruin mo si Honrado, no? Baliwala sa kanya yung na-iskandalo yung Pilipinas sa buong mundo eh. Isang utos lang eh. Kaya niyang pahinto katok yan eh. Isipin mong dapat may managot din dito. Oo. Ako dapat papainan ko muna yung mga yan. Para maalaman na, mabulgar na, mahuli na, maparusahan na yung mga may kinalaman na kagagawan dyan sa tanimbala na yan. Mga kaibigan. Dahil bawal sa batas yun yung magtatanim ka ng ebidensya. Ngayon, dapat may mapanagot dyan. Hindi pwede yan kasi gagawin din nila yan. Paano kung sasabihin isang bala lang ang pwedeng yung papayagan na makalusot, di ba? Paano kung dalawa naman ang ilagay niya, kung tatlo naman ang ilagay niya. Sana kung sabi naman kasi dapat yung mga CCTV sa lahat ng airport, tayo lang walang CCTV. Mayroong budget na ginastos yung administrasyon ni Honrado pero wala yung CCTV. Susma, ang laki pa. Oo. Ilang daang milyon, ano? Oo. Ito, magbasa tayo ng mga text naman. Binabati natin si Arnel Beroya, ang Vice President ng Table Tennis Association of the Philippines. Ito, basahin mo yan, Rose. Oo. The 5 generals were taking orders from their PNP Director Generals, namely Alan Purisima, Ricardo Marquez, who directly took orders from E.S. Paquito. Pakiangat mo nga, iho. Paquito Ochoa. Oo, E.S. Paquito Ochoa. Hey! Hey, you! Hey, you! Hey, you! Taas mo! Fronting for Bolsi Aquino Cruz and husband top protector of the drug trade and the drug lords. Si June Espinosa rin po, Elvis Presley of the Philippines, nakikinig sa atin. At alam naman niya na kaya orange ang paboritong kulay ni Erap, galing siya sa Hoyo. Tama. Yan ang kulay ng preso. Oo, mula naman dito sa 9239 ang last 4 numbers, no. Ang mga utak dilaw tulad nila Laylay, Sex, Video, Del Liempo at Eva Cruzales ay panay pintas sa mga pagsisikap ni Digong na sugpuin ang epidemya ng droga.
Pero tameme sila nung nilalapastangan nila Pinoy si Corona na humantong sa kamatayan nito dahil sa sama ng loob. Okay. Alam mo, yung mga walang ginawa sa panahon nila, huwag na kayong magsalita. Katulad si Dilima, ano ba ginawa mo para masugpo yung ano? Pinalaganap mo pa nga yan eh. Walang hiya ka eh. Out of the initial 35 mayors included in the list of drug lords, drug protectors, Mayor Erap of Manila is one of them. Oy, merong narinig mo ba yung sinabi ni Duterte kahapon? Meron daw isang babaeng mayor na kasama dun sa drug protectors. Sige, Ewan ko. Baka. Abangan na lang natin. Mahirap yan eh. Tulad si Nana, nakapagtataka, ba't di nakasama? Sa baba, siguro mababang level yun. Hindi pa naman tapos Bakit tapos na ba yung pinangalanan? Hindi pa naman ex-MPD Director Rolando Nana, hindi kasama. Palagay ko, kasi nagkusa na siya. Hindi, tsaka baka nagkumanta. Oo. Kinanta niya si Pagdilaw. Baka may kinanta siya. Tinuro. Pagdilaw, alamin mo yan eh. Kinanta ka ni Nana. Kahit sabit ka na may mga tao ka pa rin. Ipaalam mo nga kung isa si Nana sa kumanta sa'yo. Para kayo na magpatayan sana. Di ba? Baba mo ulit yan. Wala na? Meron pa eh. Out of the... ulit yan ulit yan eh. Wala na ba? Wala na? Hindi. Ito yan eh. Number 9239. Di ba nahihiya itong si Laylay Diliempo? Dahil sa kanya, naging top siya bulab ang bilibid na siya ang namamahala noon DOJ secretary siya. Dapat imbestigahan siya, pati yung kalaguyo niya na si Ronnie Palisok Dayan na nagraraket sa DOJ. Baka sangkot din ang dalawang magkalaguyo na to sa droga. May middle name pa. Chalap-chalap, no? Ronnie Palisok Dayan. Chalap-chalap. May pasok po ba sa San Juan? Mayor Gia, please make the announcement kung may pasok o wala. Ang mga wala pong pasok na nandito po sa atin, na suspendido ang klase, mga kaibigan, dahil sa Butchoy, kabilang na po ang Quezon City, preschool, elementary, high school levels, public po yan and private schools. Valenzuela, ganun din po. Bataan, lahat ng level sa Bataan. Sa Manila, suspended Subic, na rin Sambales, lahat ng levels, public at private. Ganon din sa Olongapo. Base sa Sibir, etc. Sa Maynila, wala na rin. Sa San Juan ho, buhay pa kaya, hindi pa kaya nalulunod si Erap? Kasi baha na raw sa Maynila, kanina pa eh. Oo. Ang dami ng lugar na baha dyan eh. Alamin nyo, baka nalunod si Erap. Ito, San Juan, wala rin yatang pasok. San Juan. Tulog pa ba si Erap? May pasok ba trabaho? At school sa Maynila? Sabi ng 9239. Hindi, kanina pa in-announce na ng sa radyo, in fairness, alas 5, something, mag-aalas 6. Parang mantika, matulog si Erap. 6 a.m. na nag-announce. Yun. Nawalang pasok, basang-basa na mga maliit na bata sa ulan. Ang galing mo. Sabi, salamat. Okay, wala na tayong text, Rose? Oo, di. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman,
bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas dito sa bayan. Mga kaibigan, kami po'y pansamantala magpapala, pero bago yan ha, yung OWA pala, meron daw sabi ng COA. Yung OWA may mga ginagamit na mamahaling mga communication, cellphone, mga gadget. Ang babaw naman ng COA. Yun lang. Bilyon-bilyon yan. Yun lang nakita ninyo, yung butas ng karayom. Bueno, Rose. Okay, hanggang sa Lunes pong uli. Ito po si Rose Novenario. Sa pangalan ni Peter Talastas, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Babalik po kami sa Lunes. Sa ganito ring oras timpilan, mag-iingat po tayong lahat. Umuulan ngayon. Maraming mamasa-masa ngayon ng mga karsada. Oh. At antabayan po ninyo mga pagbabalita ni Melchor Balawas. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Layla de Lima. Bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan. Ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na